Hi guys, so for today's video, we're gonna talking about macroeconomics and trading. So sobrang importante na naiintindihan natin yung macroeconomic or global economic kasi understanding this is like reading the weather forecast. At least alam mo kung uulan ba, aaraw ba, babagyo ba, para alam mo kung ano isusuot mo. Prepared ka, magdala ka ba ng payong, mag-raincoat ka ba? Kasi in trading is more on probability. So, yung mga news na to, makakatulong sa'yo to predict ano ba yung probable na mangyari on that specific day, on that specific month or year. So, ganun siya sa trading. Kasi guys, ganito, sa market na nagpapagalaw, hindi lang yung technical. It's more on the macro moves, such as yung interest rates, yung inflation, yung GDP, yung job report, yung tariff, yung geopolitical. So, ito talaga yung true driver. Most especially sa gold, sa forex, sa stocks, sa crypto. Kasi when you do your technical analysis, it will just tell you where you should enter. Pero yung macro, it will tell you why the market is moving. So if you do smart money concept, you're trading based on the institutions. Yung mga institutions, yung mga bangko, mga hedge funds, mga sovereign wealth funds, nakabase sila sa macro. Kaya tayo mga retail, kailangan makisabay tayo doon. Kasi yung macro will tell you the market bias. When you say market bias, bullish ba, paakyat ba, bearish ba, pabagsak ba? Kasi for example, sinabi sa news na Fed is hawkish. So that means USD is going up, gold is going down. When they say na Fed is dovish, ibig sabihin nun, USD is down, gold is up. So, like right now, mataas yung inflation. Nag-shoot up yung inflation. So, ano nangyari sa mga sentiments ng mga investors? Siyempre, risk off muna sila. That is why nakaka-experience tayo ngayon sa gold na uncertainty, walang clear direction. Tapos kapag mataas or maganda or strong yung job reports, syempre yung stocks mataas, 'di ba? Pataas yung mga stocks niyan, mga indices. Pero yung gold pabagsak siya. So, kung naintindihan mo yung macro, hindi ka maguguluhan sa galaw ng market. And syempre, mas nakakapag-prepare ka rin sa mga volatility event katulad ng NFP, CPI, FOMC, yung mga interest rate decisions. Kasi you know exactly kung kailan magiging wild yung market. Alam mo kung kailan ka mag-i-scalp. Alam mo kung kailan ka mag-i-intraday, mag-swing, or wag ka muna mag-trade at all. Kasi dito, mas makakatulong sa'yo na mas makagawa ka ng better trading plans. So ngayon, magpo-fundamental analysis tayo. So currently, ano ba yung pinaka-recent thing news na nangyayari? Ano sabi ni Powell? Sabi ni Jerome Powell, which is yung Fed chairman, na we will deliver 2% inflation. Ano ibig sabihin niya doon? Ang sabi niya, gagawin namin ng lahat para bumaba yung inflation to 2%. So, ang target nila is maging 2% ulit pabalik ang inflation. So, anong ibig sabihin nun? Committed sila na mag-maintain ng mataas na interest rate kung kinakailangan. So, like for the past months, ang nakikita natin is puro rate cut. Pero ngayon, I think this coming 2026, iba na ang stance ni Powell. Medyo babagalan niya na yung pag-rate cut. Kasi kailangan niya kontrolin yung liquidity sa market. Kasi kung magbabagsak siya na magbabagsak ng interest rate, lalong mag-shoot up yung inflation, which is yung ina-avoid ni Powell. Kaya ano ang epekto nito sa market? So kapag medyo hawkish ang tono niya, ibig sabihin lumalakas yung US dollar. Powell is trying to increase the value of the currency ng USD. So, syempre, in short term, ang effect nito sa gold is napapressure si gold. So, instead na umakit si gold, medyo napapressure siya. Kaya ngayon, nakikita nyo sa gold, walang clear direction. Hindi mo alam kung akit, babagsak na ba to? Kasi ipit siya eh. So, ngayon, ang sinasabi nila, I don't know, sabi ni Powell, or sabi rin ng mga investors, or ng mga sentiments ng mga market, baka naman yung tariff talaga ay nagpapamahal ngayon. Kasi as you can remember, di ba si Trump, biglang nag-impose ng matataas na tariff sa mga iba't ibang bansa. So, ngayon, yung inflation, hindi siya dahil yung mga consumers gumagastos. Kasi remember, kapag nagkaroon ng circulation ng pera, ng money sa loob ng ekonomiya, mas nagkakaroon ng inflation, tumataas yung inflation. However, sa case ng US, yung inflation is not because people are spending. The inflation is shooting up because of the tariff. Mas mahal yung mga imports. Sobrang taas ng presyo. Siyempre, yung mga geopolitical tensions na nangyayari, yung mga supply chain cost, saka yung pagtaas din ng mga sahod. Kaya kahit hindi demand-driven, kailangan pa rin ng Fed ayusin. And I think mas challenging to for Jerome Powell because hindi interest rate yung main cause nung pag-shoot up nung inflation. So we don't know kung nakakatulong ba talaga tong pag-increase niya ng tariff, pag-impose niya ng tariff kasi sabi nga 'di ba, aalisin na yung income tax. Which is actually good do sa mga nakatira doon kasi wala na silang income tax. Pero wala pa namang official eh. Puro mga political talks pa lang naman yan. So, ngayon, if you understand how to read the news, you will understand the overall sentiment of the market.
O si Powell, hawkish tone siya. Committed daw siya ng 2% pababain yung inflation. So you will expect na, ikikip niya yung mataas na interest rate. So walang rate cut. And hanggat mataas ang tariff, ang inflation sticky. And yung ina-expect ngayong December na rate cut, wala na. Nagkakaroon ng delay. So ngayon, you will be expecting na, okay, gold is going down, US dollar is going up. So possible, pwede kayong mag-trade ng USD JPY, yan, kasi bullish siya. And then, kung gusto mo pa rin mag-trade ng gold, syempre, ang bias mo na is sell. And medyo cautious ka muna sa mga stocks and indices kapag yung market is risk on. So, analyzing the overall macroeconomics, hanggat nababasa mo dyan is hawkish ang Fed at sticky ang inflation, ang bias pa rin natin sa gold, syempre, sell talaga, bearish talaga. Unless magkaroon ng recession risk na mangyari sa US, diba? So, biglang lumabas yun, yun yung potentially mag-shoot up naman sa gold. See, so iba talaga yung skill kapag naiintindihan mo magbasa ng news. Kapag alam mo kung paano mag-analyze ng fundamentals. Kasi maganda talaga kapag napag-combine mo yung technical analysis and yung macro analysis. Kasi technical analysis is more on your tools. Diba? Kapag macro analysis naman or fundamental analysis, more on the wisdom. So, kapag alam mo yung pareho, mas mataas yung winning percentage mo. Mas stable yung trading mo, mas less yung kaba, mas less yung stress, mas less yung anxiety, kasi naintindihan mo siya eh. Di ba? So anyway, kung sa Legendary Trading Academy, we have a course wherein we teach specifically fundamental analysis, which we call that course junior class. So sa junior class namin, tinuturo namin dyan lahat. Tuturuan ka namin kung paano gawa ng market outlook, paano magbasa ng mga news, saan mo mahahanap yung mga news, paano mo maiintindihan yung mga high impact news na lumalabas, like yung mga job report, especially sa NFP, epekto ng inflation, paano nakaka-apekto rin yung interest rate. So, pagkatapos mo yung junior class namin, sobrang ma-enjoy mo siya kasi halos lahat ng mga estudyante namin ng LTA, halos lahat, ang naging favorite nilang course is junior. Sobrang na-appreciate nila yung fundamental analysis. And even ako, sobrang fascinated ko rin talaga sa pag-aaral ng mga news kasi talagang parang ma-amaze ka na, grabe, ganun pala gumagana ang mundo, ang ekonomiya, di ba? Kasi masarap talaga naiintindihan mo yung fiscal policy, monetary policy, bakit kaya ito yung mga naging desisyon when it comes to budgeting. And makikita mo talaga, nagre-reflect siya dun sa chart. Nakikita mo talaga yung footprint na nangyayari dun sa news, doon sa mismong chart. So, sobrang ma-amaze ka talaga. Kaya if you wanted to start your journey with Legendary Trading Academy and syempre maaral din ng fundamental analysis, tomorrow is 12/12. So we have 12/12 sale. So we have a discount of 3,200 pesos sa full course namin. So if you have an extra money right now, may bonus ka, hindi mo alam saan mo i-invest, ako highly encourage you to invest sa knowledge mo, sa skill mo. Kasi itong skill na to, this is a high-paying skill. Kapag ito nagamay mo, natutunan mo, naaral mo, you will never be broke in your entire life. Kasi you know exactly how to make money using your phone, using the internet, at your own pace, at your own time. Kaya if I were you, ako ngayong December, the best investment for yourself is knowledge, additional skill. Kaya kung ako sa inyo, mag-enroll na kayo, lalagay ko sa comment section yung 12/12 sale, link natin para makapag-check out ka na. Hanggang bukas lang yan, guys. So if I were you guys, i-check out nyo na yan at magkita-kita tayo sa 2026 class. Happy trading, everyone!